Glory to God. Amen? Tignan na mong tapad. Glory to God. Amen. Nalipay ko kay naguban at sabtano. Nalipay ba mo ang iyang karon? Amen? Come on, ang malipayon diha sa Dios. Pakpak si makamot natin sa Dios. Amen. Hallelujah. Glory to God. Nalangay ko kapag sa iyo mo ano dire kay nalingaw ko sa Congress hearing sa Congress July Monday. I just want to share a portion na nakakatch akong attention. Kung sa value sa kasundalo ang kinabuhi sa daing sundalo. Sa diyang istorya, ang deputy director sa PNP, mo siya short statement. O naglisod siya og sugot. O nilambing siya na. Huwag na lang yung emotion. O diyang istorya na siya. Kung siya, wala ko katulog sa gabi. Tungkol ka sa ganda, nadawag niya ang medical legal na report na kahapon sa mga sundalo na nangamatay. At least tulo yung dimension ng ngalan. Mabado pa sa medical legal. Dili ang samad, ang unang samad sa mga sundalo, dili fatal. Kundi sa ilang o dito makamatay. Apan, dahil kanya sa advance sa klasik, kay bado pa sa legal, short lang, duunan, ibubuan, klaro, ibubuan sa ilang rest. Balik through the rest, kung inuulan, ditiruhan ang ulo. Short range o malawas. Kuba. O dito siya ingon. We said concerned much. Kaya yan ang bibisitahan. Pag isa lang ang gusto matubag sa temporary. Kinahanglan manubag ang mga tao na naghimon niya ito na ismato pa dito makatao. Brutal. Brutal. Ilang klaro tayo ng overkill. Overkill. Klaro yung bilang. Wala kayo siya. Wala na langit makastorya sa 44. I, as a deputy director of PNP, I want to talk in behalf of them in this network. Kinahanglan ko babon ninyo. We give justice. Nganong ngadto ang network. Ayun siya. Dahil when the time comes na manindog ta tubangan sa Diyos, I could say to my soldiers, this is what happened. So, sabihan, ako na nabati na portion. Nahilo ka naman, idami. Ihilak ng mga sundalo, PNP, sundalo. Na-remind ko sa Diyos, kung inana ang pagtanaw sa kalibutan sa sundalo, sa kalibutan. Nga matod pa, they're only obeying orders. Nag-execute. Unsa pa ka ang sundalo sa Diyos. Unsa pa kita ng mga Kristohanon. The soldiers of God are willing like those soldiers to die, to obey order.
Sa Timothy, 2 Timothy chapter sa pagpapalito na ginagamit sa disciples, sinulat sila ng chapter 2. Tignan ang verse 1 to 6. Isa diyang i-mention about a soldier na hindi na-involved sa civil affairs to please his commanding officer. Diyan na na-conclude ko sa akong pag-prepare sa amin. Diyan ko na po ang text. Nganong man mapuguso ta muwinog soul. Can you open your Bible in Revelation chapter 12, verse 10 to 12? Revelation chapter 12, verse 10 to 12. Ako basahin sa NIV. Then I heard a loud voice in heaven say, Now have come the salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of his Christ. For the accuser of our brothers who accuses them before our God day and night has been hurled down. They overcame him by the blood of the Lamb, by the word of their testimony. They did not love their lives so much as to shrink from death. Therefore rejoice, you heavens, and you who dwell in them, but woe to the earth and the sea, because the devil has gone down to you. He is filled with fury, because he knows that his time is short. Let us pray. Lord, alayon ka ni kagabi. Salamat o Diyos sa inyong ayaw, sa inyong grasya, sa inyong gugma, at kami nagtitawag, di lang mamaluwas. At kami o Diyos, inyong mga sundalo, mag-obey sa inyong order, to proclaim the gospel unto the ends of the earth. O Diyos, ibuhan ang tagalit o God na remind, unsa ka importante sa mga sikas. Unsa ang price nga nung gitanong ka ni Lord of Greatness. Holy Spirit, open up understanding. Give us a deep conviction for that. Nga magutang sa among kinabuhi sa mga sisasa. For all lifetime, kung maabta na namo, di pa naabta namo ang pagbalik ni Lord Jesus. Unsa ang gibukaton samahan. Ina sa Godhead, God Himself ang pagpanaw ko. Not only to preach, but to win souls. Lord, is anoint the word. Dihugin yung alalad, Lord. And then, each one of us tonight, nadawat na mo, O Diyos, ay maglakas sa pulong, sa pagdipon, pagdasig, sa pagpadayon, sa mga sugda ng ibuhan doon. Ay mayaon na ng gabi, glory and honor to you. Lord God, glory and the highest. In Jesus' mighty name. Amen. Isa sa mga na-realize ako ng division, I put a deep conviction in my heart about the dedication of a soldier. Isa sa nag-cause of attention, kaya di butang ng word sa aking serious for this message tonight is overcoming. How a soldier overcome to obey, to execute the task that given sa him. I want to share tonight, overcoming it means so. We need to overcome many things to win souls with him. Umana ang set mo sa aming time in kagabi. Vision na ako for the past. Ang 2015, there's an open door. There's an open door for the gospel. And this open door, we need to keep the word
and do not deny his name. Revelation chapter 3, 7, 8, 9. Keep the command to endure patiently. Hold on to what we have. But tonight, let us overcome. Tulo ka punto ang gusto i-share about this scripture. Even though the scripture na nagbasa sa Revelation chapter 12, nag-look forward that on that day. But salamat kay kini nga scripture nag-remind sa ato na mao ni the way we overcome. Tanaw na to ng mga verses 10 to 12. Tulo ka importanteng butang in overcoming. I believe in winning souls, let us be reminded kaya ipakita ang daan ni John sa pananaw. Revelation chapter 12. Una sa na to, unsa ang liberation. Unsa importante ang sovereignty of God. Sovereignty of God, labi na sa winning soul. Ikaduha, that the church will overcome. The overcoming of the church. Ikatulo, tungod ini, we need to face the challenge. Unsa ba ang challenge sa church? Ang ina to, ato ba nun? I want to read the Amplified Version sa verse 10. Duha akong basahon sa the Amplified Version and the Message Version of the Scripture. Basahon ako una ang Amplified. Then I heard a strong, loud voice in heaven saying, now it has come, the salvation and the power and the kingdom, the dominion, the reign of our God, and the power, the sovereignty, the authority of his Christ, the Messiah. For the accuser of our brethren, he who keeps bringing before our God charges against them day and night has been cast out. Message. It's a Message version. Then I heard a strong voice out of heaven saying, salvation and power are established. Kingdom of our God, authority of his Messiah. The accuser of our brothers and sisters thrown out who accused them day and night before God. This is a fourth time we mention siya na very word about salvation and power. Una gi-mention, kini nga first part sa verse 10, Revelation 4:11, sa vision sa throne, nagipakita ng John. Verse 7, chapter 7, verse 10, kanang panahon nakita ni John ang great multitudes from every tribe, nation, and tongue. Then the third, in Revelation chapter 19, verse 1, sabihan, after the falling of Babylon, after the great tribulation, declaration of who God is. Ato tanawon, unsay gusto nato pa ni John. Revelation verse 4:11. You are worthy, our Lord and God, to receive glory, honor, and power. For you created all things, and by your will they were created and have their being. So Revelation chapter 7, verse 10.
And they called in a loud voice, salvation belongs to our God, who sits on the throne and the Lamb. Revelation verse 19, verse 1. After this, I heard what sounded like a roar of great multitude in heaven shouting, Hallelujah! Salvation and glory and power belong to our God. Many dimensions in the book of Revelation that yung nakita ni John ang multitude. In every event, may ipadayak siya. That where salvation and power belongs to our God and to the Lamb. Ang kaluwasan ng Exod, dili na niya doktrina, dili na niya lalisan sa mga Bible school, dili na niya patamangan sa sinner's prayer, because salvation belongs to God. Ang kaluwasan is declares His sovereignty. Ang iyang pagdudumhan. Kaya kining kaluwasan na gusto ipa-declare nato sa Dios para manaugog ka lang. It takes a high price kung ingon sila ang fallen 44. High price at the price of the lunch of the lista. I tell you this, more than the price of anything else, the salvation of men. The Son of God Himself, who died, buried, resurrected after the death. Isa ni sa mga butang importante tayo. Gusto na ako tagaan. Focus first. Dili lang ka na gigasa na kaluwasan. Well, the scripture says from Romans 6:33. Yes, salvation is assurance going to heaven. But salvation is more than that. Salvation represents God Himself to man. Ang kaluwasan nagapadayag sa himaya sa Diyos. Amen. And I'm reminded of this. Kaganina ba? Isa lang. This always reminds me, hasa na ba ang church karot nagbarog? As if ang church satisfied sa kaluwasan, they may blessing, prosperity, providence, protection. Yes. Hallelujah. Amen. But the greatest thing that God declares in the book of Revelation is multitudes of people from nation, tribe, and tongue declaring salvation belongs to them. Di lang ni para sa mga Pilipino, di lang ni sa mga Bisaya, Tagalog, but it belongs to all people of the world. Even ang gitawag nato ang mga wicked. Amen. Ang mga worst of the world. Died. Christ died for all. Kailangan matagaan sa pribilehiyo. Time on the life na nawalihan ko sa Umad rin sa itong ibasa. Ang accuser person na-cast out na. Manag-declare sa declaration na. Na-cast out na. We know that. Because of what Christ has done. Walang yawa is cast out. Defeated. But His full glory. Accuser din ang yawa. Kaya in Job chapter 1, 6-12, kung hinuman ng story ni Job, remember again, pasahin to the scripture, is the accuser of the brethren. Brethren,
Ngano ka nag-mention man the revelation. Brasa kita, accuser, Satan. Ngano di-mention, nag-mention man eh. Di pa, dayag mo ng John. Tanawan na yung nabukang hope mismo. Kilala mo sa verse 6 to 12, how Satan go to God. Nagkuhan dito, consult, awag ng hope, nanangit. Ay nga na siyo, kay panalanginan ng timo. Kung ano na yung panalangin? Di ba, i-accuse? Di ba, i-kwan? You know the story of who? Even this, ang layaway. O sa gilid, always, the enemy is accused. Kasi hindi accused, ang wicked ba? Kita, mo nagkaroon ang mga believers are struggling. Sige, paminaw, accusing sa enemy. Mga sundalo ng Kristo, gina-accuse. Doubts, unbelief, worry. Ngano ingani, kahitag question, ngano ingani ang pinabuhi. Satan is accusing. Kasi kapadayag diri. Sa Revelation, chapter 12, verse 10. Just been cast out. So, wala na authority. Wala na siya power. When you cast out, that means sa dineklara mo, when hindi pa sa hinabot si Satan without the permission of God. Hello? Hindi ba ito? Naninita mo sa ato? Dilitay na. Kung believer ba, I'm talking about believers. Kung hindi, manahigit sa Satan. Pinakas. But sad to know, because matod pa, like what, sa hinabo, sa mama sa pano, and so that, it is full of treachery. Deceit ang bibigyan. Deceit ang hinabo. Treachery ang hinabo dito. Because of treachery. Imana si Satan. Traidor siya. Dahan siya pumagi. Mo si Jesus sa Matthew 24, always share the mention of the word. Do not be deceived ang unang inyong because deception in this end times to come. The Satan na si what you kasi from yung nahimo karon is deception. Sad to know, daghan na deceive. Na even ang Great Commission, na nababagan, na delay. Daghang pamagi si Satan sa way. Kaya naibalo sa unsa ni Picto sa kaluwan. Ibalo siya na tumuda na nahimo ni Jesus sa death and resurrection. Nakasaw siya. Ang rulership nakuha ang Yahweh sa yung rulership sa world na nakuha niya ayaw niya. Dami ni questions dahil hapangutana. Even in Zechariah chapter 3, na vision of Joshua. Ang Zechariah, this is a prophetic, naghahisan din sa prophetic, the Joshua. Jesus, the Joshua. Because real money na Joshua the high priest. Even sa Zechariah chapter 3, sa verse 1 pa lang, accuser gihapon. Ipagkikita sa panang Zechariah. Na Satan is accusing Joshua. Accusing. Nag-accuse. Una, the sovereignty of God.
Bisan, I tell you this, wala maghulat sa imo. Hindi ka uwi, nga human, may commission as an individual, because God, mahisaman ng tayo, mahuman na yung commission, but ang pangutana, are you one of us? One, kita ba, kabahin na napaghuman? Is that the question? Kung mahuman na rin, but because it is declared, it is written, mahuman na ang kaluwasan, o sa na mahuman gini, the commission, but ang pangutana, daghang mga intermission sa kaaway, nag-delay ang kaaway, nag-deceive sa ato, nag-wala sa focus. Di ba, focus sa kaaway, sa atong needs, sa atong problem. Puta na ito. When God give me this word for 2015, na dumatugan ko, an open door, sa imong whole life, makaiwan ka pa, kasama sa Diyos, kung estudyante ka, kung professional ka, kung asa man ka, makaiwan ka ba, katubad ka sa Diyos, tayo'y makaiwan ka ba, nakadeclare ka, tayo tayo, sa imong time, na imong mo na siya, integral part, na imong na magkabahin na siya, o, kaya sabat mo lang, I'm talking this. Bakit mo nilig so? Every time I declare or God, bakit mo niya? Kanina sinubi ng when I'm trying to the Lord, prayer, before I come to this. Kung nga kaseryoso, dahil ng investigasyon ng Pilipinas about the incident. Kani mga sundalo, nagdanan si tunga sa dasang investigasyon. Dili mo tunga sa Kongreso, dili mo tunga sa Senado, mo tunga na sa CSR, daghang investigasyon. Ibig ombudsman, matod pa, kausa ka, matod pa ni Biaton, himself is a soldier. Wala ka mo, ginamay niya. Kamu ba? Kita ba? Wala ba tapos nahuna? At hindi mga sundalo ng PNP, national responsibilities ng mga units. Nasa din karon naglingkod sige istorya apan sa kay dulo o sa nitabo sa mga unit iyang ibiyahan ng mga units to justify kay ibalo sila importante ang kinabuhi sa Poland 44 for them bilang PNP bilak si ang general deputy bilang grabe yung presentasyon. Kung pwede pa naman ba? Kung pwede pa lang, isa ko. Ako ang nila. Una ko siya. Wag ko na himo. Wala siya main for. Kung nahitabo, ang nahitabo man. Mawagapon na sa dito sa atong pagtrabaho. Limitado ang tao ko, ang ihamagal. O sovereign. Flow. Gawa pa ko, inahibawan na alagad sa Diyos, pag-istuhanon, na faithful sa Great Commission, na wala nagbuha pag kinahanglan. Na may sakripisyo, na may usagit ng gamay, kundi ka mamatay sa buhay. We always quote the book of Psalms of David. You never see righteous begging bread. Because of the sovereignty of God, we need to overcome. We need kinansakto nato unsa siya ang price. Given ako sa lagi na ma-endure ka. Nahutay. I tell you, in this season of God, it's not longer like enduring na passive endurance. Okay na to, ang Ginoo bahala. Romans 8:29. But there's the time, not only enduring, but overcoming. The season to overcome. It's no longer overcoming properly, overcoming anak mananit, but
is overcoming the obstacles of the gospel. This is the hour. Something is happening in our nation. Last year pa lang sa prayer time, nag-isuyo na lang, kanunay sa prayer. Dali ka bukat last year. Pagpaday ang mga pagpaday sa seryoso na lang Diyos. Sa verse 11, basa lang ko sa duha ka version. They have overcome, conquered him by means of the blood of the Lamb, amplified, and by the utterance of their testimony. For they did not love and cling to life, even when faced with death, holding their life cheap, till they had to die for their witnessing. Ang ginagamit the word every time madungog ni mong testimony or witness. The same root word na martyrs or martyrs na word. Kini, martyrian. Ato pa sa Greek. The same root, martyrs. So, package deal ang kong life. Go check mo sa The Message Bible. They defeated him. O yan di mas overcome him defeated. The word. They defeated him through the blood of the Lamb and the bold word of their witness. They weren't in love with themselves. They're willing to die for Christ. Ito lang ko sharing focus. Ano yung tulong na diskutan doon. Overcoming. Una, by the blood of the Lamb. We know that. Every first Sunday, sa atong communion, inakanta na ito. Every time, mga sa akin son, minabot sa time na seryoso sa ako ang communion. Karon, kihimo na lang, ceremonious o asif. I'll tell you this, seryoso ang Last Supper. Because that Last Supper, ni Paul, chapter 11, we declare the last resurrection. And the return. Every time. Unsa gingon sa John 16:33 about overcoming. Sa diyan si Jesus nagtudlo sa mga disciples sa iyang known nga afternoon discourse, the last night, mabato pa ni, the last words, the last mga pagtulong ni Jesus before he go to Calvary. Kung yan nato sa Gethsemane, sa afternoon, sa chapter 13, 14, 15, 16, 17, ito, the afternoon discourse, importante tayo. O kabahin ni sa chapter 16, after na siya nagahisto na the promise Holy Spirit. Di ka ba John 14, chapter 14, then sa John 15, is about the vine, the promise, much fruit, and the heavenly Lord, appear me, pinapon pastor. And John chapter 6, nagahisto na the Holy Spirit. Then after he's given these promises, instruction promises, unsa ang niya pag-end before siya nag-pray sa John 17. Take note of this, verse 33. John 16:33, yung last statement before siya nag-ampo. Tagitawag na to in the sorry prayer of Jesus, John 17. Sa inyo nila, I have told these things so that in me you may have peace. In this world, you will have trouble. But take heart, I have overcome the world. So are you Christian trouble?
Stronghold is always there. Kung mo na usahay, di usahay. Dahang kisuhanon. Nawala ka na. Kaya kami nagpangalaga, panalangin, protection. Yes? Nag-provo. Pati mo siya, I am overcome the word. Put it over. That means, concerning overcoming the word, the promise of Jesus. Can you open your Bibles? 1 John 2, 15, 16. Di naman ko dahil dinuodan ni scripture. Maybe some of you nahimo ni siyang memory verse. Isa ni sa mga scripture na naghatan ako reminder about overcoming. 1 John 2, 15, 16. Ipadayon na to. Kini 1 John 2, 15, 16. I believe mo ni yang i-overcome. Mo ni diskutan ni John. Do not love the world or anything in the world. If anyone love the world, the love of the Father is not in him. For everything in the world. So I'm overcoming the world. Kaning world, isa sa grutan diri. Kaduhaman, ang paggamit sa word of scripture. Word speaks about the cosmos, the system, the world, the sinful world, and the word is about people. Abang diskutan diri about the system, the world, the evil world. The cravings of sinful man, the lust of his eyes, and the most of what he has and does, comes not from the Father, but from the world. The world and its desires pass away, verse 17. But the man who does the will of God lives forever. Who say overcome? Ang first, overcome the desires. Si Jesus ay temptation para ito overcome. O subok tayo. Unknowingly, mommy, wag ka overcome ka rin ako. Mori, babag, si Evangelyo. Naman tayo mga need, naman kailangan na din. Hindi sa ko, kailangan may kasabot ng Ginoo. Nalibitaw, nag-isim dito. With Sean, I tell you, winning soul for me. I'm not only after for the reward. I'll be honest with you. Never in my life, God gave me a deep conviction for the lost. When ako 2011, lahat is a transition. Hindi ka naman sa kabayan, praise God. But it always reminds me, ngayon ko sa this Lord, ngayon ko sa Lord, about 26 years na po na po this year, 26 years na po na kinayon ko. Ako, I'm honest for God. No, I am handle na at Lord, sa iyo ako tayo. Para sa ako, Lord, kanya ato, Lord, I'm involved with the God, na listen sa mga bankers. Ako naman po, sa leadership, teaching ako, mag-prepare ba yung curriculum, kung ano nakatrabaho sa chair, sa education department. Ako nagdilog mga reports, analysis, mga reports. Nagdilog naman ang trabaho. Even those time ako sa Marawi, Lamar Jenny, mga time ako, nalang ko sa house. Ano po yung sensor nila? Rain. When I remind us of this, 7-11. 3 years, morning about 2 years. This is your morning when you cry out for me for a long time.
Ibalik na ako sa inyo. Passion. Kaya tawag ka. I give you increasing passion. Hindi ko, hindi sa Diyos. Nagsitusan ako doon. Thank God. Nasgana ako din ba? Diba ngayon? Pagka may mga doon. Pag-business. Kaya ako ingon sa dato. Pupwede ko lang nakasya dito. Kaya ko karoon sa dito. Lord, kung gusto ko niya pala lang. Sa these people now. Then I will go, Lord. Go. Saya baka nakalasip isang may itawat ng text hindi ay naman sa email sa or natapuan sa email siya sa text. Do you know the one request sa ko? Grabe! Ang balatian ng mga taki sa Marcos. Hindi lang balatian. Peace and security. Labi na sila na po. They are candidates of martyrdom. Kita ni sila. Subo tayo kung makita namin sa mga babae pulos. Ramanay malaki. Mga nakaseryoso ang nabutan sa isang taas. I don't know how to do this. Ang ito, Lord, I need mga grabe na comprehend. Lord, I need to double up. O nga ito pa diri, ang gusto sa Diyos na ating overcome. Not ang system sa world. Verse John 4:4, mga ito ba? Greater see that is in us than that is of the world. Basta na ito ang full context sa 1 John 4:4. Wapo ni kanadiri ang word overcoming. Ato ning na portion gina-quote. Pero so then ipabasa sa kadyo the whole verse 4. Atong basahan sa verse 4. You, dear children, are from God and have overcome them. Because the one who is in you is greater than the one who is in the world. Muna importante ning mag-meditate ka. Hindi sila tag-quote-quote sa mga scripture. Wala ito tanawa whole context. Nagisutan diri sa previous verses about the Antichrist. About the false teaching. Muna karon tungod sa mga di mao nga pagtudlo, we need to overcome this. What's the way to overcome this? Gawin so. Overcome natin. Kay mauni. Ang nakababag. Kung ano kang anong, dahil realize naman na may mga punit sa atong labi na sa mga pastor, mga pastor, kaya yan, i-indulge about sa system natin, most of them mga ibang wala may dili. Tanan niya, atuan, wala dili basta evangelism. From iyang feelings, yan pulos daw, wishful commitment. Maayo na, pastor, apan. Napamiplano, Daghang apan. Ang kailangan karon. Like the soldiers. Wala about man, katong testimony sa usa ka. Kaya ako din naman nito, nagtanaw ko ng mga press conference. Alaw ko sa Ginoo. Katong mga isa kaway ka testimony during sa eulogy. Isa gimon sa wife, yung testimony sa school. Niyahapit pa yung banak. Ay naglakaw, yung anak ay lakaw. So tungod kay may order sa niya. Soldier,
operation na din. But, kailangan mo, patuloy ang last. He paid a price. Yung pamilya, kaya na-sense dito siya sa awa, na there's something like a book. Pero, he obeyed the order. Hindi na ang sundalo. Described ni Paul and Timothy, sa 2 Corinthians chapter 2, verse 1 down. Obey! Matod pa nabalog sa kita sa Biblia ko. Obey first before you complain. Kaya nakaaraw ko sa ito. Kaya sa araw ko dito sa kami. Sa Scout Ranger man among unit. Special unit man may. Puno. Scout Ranger man among trainer. So, ingon sa yun. Mag-init. Scout Ranger sa akin. Katong staff. Init man na sa piyan. Unsa, Christian niya. Unsa, ang amo. Di lang ang init pa na. Balitaan ko. Obey first before you complain. Kaya ito kayo. Complain sa Diyos before tayo obey. Obey first. Kapag obey niyo mo, hindi na complain. I tell you, I testify in this. Saan mo mga wak mag-obey sa pak? Saan mo gisugdan mag-obey? Wala akong complain sa din obey ko. Saan ko mga pakinahanglan, saan ko mga sa ako, sa pamilya man. Na ako ng mga plano-plano. But when I obey the Lord, wala ko complain. Kaya nakita na ako ang milagro sa Diyos sa among pamilya. Overcoming. Basahin ninyo ang 1 John. Reading assignment. You see the 1 John. Now the 1 John, chapter 1. 1 to 5. The 1 John yun. Duha naman na pirmi na niya. Duha na yung nakita pirmi na ko. Basahan ako. Ito ni John. About love. Love ang ginaya subject. Cannot overcome. Ano paborito ng verse? The Great Commission. 24:14. Then the gospel will be preached to all the world as a testimony to all nations, and it will come in every virtue. Duha na ang isutan nila. The gospel will be preached to all the world. Then as a testimony to all nations, kanang testimony niya, ang Greek word na gigamit niya. Martorian, the active, witnesses, martyrs, more on now identity of the witness. From testimony is more of the act of the witness. Yung buhat ba witness? To testify. But testify. Luke 24 verse 48. Unsa yung ni John? Same version sa Great Commission. After ihatag niya ang instruction, repentance, and forgiveness ang iwali. 48 again sa 48. You are witnesses of the saints. Witnesses. Acts 1:9. But you will receive power with all Spirit comes upon you. And you are witnesses in Jerusalem, in Judea, and to the ends of the earth. But what's power? To be witnesses. The power of God. Kung kini, mga sundalo, ang ilang power ng training, ang ilang mga armas, ilang skill, ilang training, ilang mga armas. Matawag ipangutana, pila ba kabala ang gidala? Ingon man dito, yung commanding officer sa SAC, na nahuktan dito bala. Nahuktan sa dito, pag pinusilit nahuktan. Kuda, minimum na dala sa sundalo, 300 rounds of bullets.
Minimum 300 rounds ang dala. Kaya, kaya instruction. Sa kaya. Kasi kaya mo dala. Pero katong nga time, ina, grabe ang dala. Hulog. Kaya grabe ang ilang kaaway. But they stand the ground. O sa order, sa tingnan sila. Sa pagradyo man, na grabe na. O sa maniyo, sa kamuhaton. Kaya lang, uban dito, katong na anak, nagunahunan na, withdraw, abort. O sa instruction sa ila, o sa ilang instruction, you stay put, you stand the ground, na enforcement, wow, no, extract mo, napalong na ang radio, wala na mo tubag, kaya di ay nahulog na sila. Kaya ang order, you stand the ground. O katong survivor, sa ibalang tao sa testimony sa survivor, the Lord survivor, ang iyang friend na sundalo, tingnan siya, ako mo cover ni mo, sibat. Kumit na. Kung sadyahan siya, dili, patat ka na ba? Pero tingnan siya, no! Sibat, ako cover ni mo. What says, go. Kung itong nag-cover sa iya, sniper ko. Mga sniper na sila. Dito lang alam. Train. Nightbot. Grabe. Tubo kayo. Pinahulog. Nawala na. Gani, ingon. Sinabi niya. 250 swati. Sa ibalit. Diya to. Kung dali mo ginay ko na maya. Kaya ikinig nila. Ano ka? Mga naka-night goggles sila. Hibalo sila silang targets. Tingnan ko na mula. Tingnan mo na. Sila na yung nagbuwan. Then, ang batang issue is, this 44 soldiers, 36 naman ditong na dito sa Pakistan, sa Iwan. Lain man itong platoon, protective sa commander. Stand the ground. Di na iway si Batay. Si Gradyo. Hindi na Gradyo man, nahilom na. That is the dedication of the soldier. Muna nga resolution sa Kongreso karon. Himon ang January 25 National Remembrance of the Fallen for every January 25. Grabe ang dedication. Pero di ba niwala kang sa uban tungkol sa peace process? Okay. I believe na yung mga mali, ilang mga soldier, ilang mga officer, but isa kabutan na katandong ng president. The dedication of these people. Di na mag-ugram, di pa na akong nanguha, ipotugal na, di ba? Na yung mga fresh, bago pang mayor. Grabe ang dedication. Dili ko nakaluktok ba kung kang kalibutan ingani, unsa pa ka ang Kristohano sa atong Great Commission. I want to end this. The challenge of the church. The verse 12, klaro man ang verse 12. Kini is a challenge for us. Kay matuba sa Amplified, akong gabasahon gapon, the Amplified of the message. Therefore be glad, exalt, O heavens, and you that dwell in them, but woe to you, earth, O earth, and see, for the devil has come down to you in fierce anger, fury, because he knows that he has only a short time left. So rejoice, O heavens, message, and all who live there, but doom to earth and sea, for the devils come down on you with both feet. Grabe si Milson. Ipasabot nyo with both feet. Yung presence. He's had a great fall. He cast out. He's wild and raging with anger. He hasn't much time and he knows it. The devil knows it. His time is short. Kung naggrabe karon ay ang fury. Gigamit niya kanang taktika na ang church manilay magtapon sa Great Commission. In Revelation chapter 3 verse 12, akong tapos na akong i-share about year 2015.
Revelation chapter 3 verse 12 to 13. O sige, putang diri. Him who overcomes, I'll make a pillar in the temple of my God. Never again will he leave it. I will write on him the name of my God and the name of the city of my God, the new Jerusalem, which is coming down from heaven from my God. I will also write on him my new name. He who has ear, let them hear what the Spirit is saying to the churches. Grabe ang prize, ang reward sa overcoming. Nilang ang gift. All of the seven churches, the chapter 2, 3 sa Revelation, kada end nagtatag, he overcomes. Even katong mga palpak ng mga churches, he overcomes. Kinahanglan na overcome. Kaya daghan na karoon na overcome. Sumok tayo, mga pastor ng anointed. Ako minatanaw, wala silang overcome. Nadala sa sword, nadala sa money, nadala sa false teaching. Kasi Jerome Kusong sa yaman. They did not overcome. Isa, and I believe, mauli ang rason. Number one, naging ang sin, mamagin ang culprit ni ang sala, kung naisala, ang resulta niya na you fall. Wala magising sa kita. Wala kayo waling-wali sa Evangelyo, wala kayo kay pastor, isa na. Kaya nadunggan ako sa kagayan pa ko. Kaya nag-decide si Pastor Ernest Villa sa TGS na nato. Develop kami ng team sa una sa Malawi sa mission. At sa patuloy, sila na ito kami. Kami naka-affiliate, i-affiliate me, naka-decide by the to affiliate for mission sa TGS. For moral support. O katong time, Hope for Asia ang mission. Grabe ito, Hope for Asia Foundation, nakapanguna sa Mindanao sa mga festival. At ang ginashare pastor, Mission Festival, Cagayan de Oro, Davao, ang Hope for Asia. Dili pa na. Ang Young Dishonored Ministry, sila, si Mindanao, ang Mindanao, ang KGF na ang ilang heads and administration of section, maoy, Mindanao coordinator sa una sa ICT. But later, tungkol sa SOR, ni resign na itong ilang predecessor, ni resign sa IFP. Dahil Abilia, dineclare niya na i-close, i-abandon Hope for Asia. Sabi ang tuntukan ako ng desisyon later, wala ko sa mission na lang sa kanya. That's the greatest sin of the Abilia. The greatest failure. They gave up praying. They gave up missions for soul. Gawa na may impirno. Hindi na ka na buwali. And that is a great delikado na. You abandon the very great commission of God that si Christ died. Munegson. This first statement. Kanyo ka ba naman nila isa? Pumuni comfort na ako. Isa ni sa greatest comfort of my life. Ang Isaiah. Di ba lumanta nga duha kay Isaiah about nag-discuss about on Jesus. 10 verse. Sa Isaiah 6, Isaiah 9. Balira. Di lang yung malintan. Kanang duha, bali lang. Isaiah 6, Isaiah 9. Pulalahi ang perspective ni Isaiah yung duha niya ka statement. Ubasahon na ako ni. Mga ni paborito, gina-quote pag Christmas na. Atong tanaw. O mo ni isa sa mga greatest comfort sa ato. Ano ang Isaiah, mga ni ang paborito, Isaiah 9:6. O gusto ko sa Isaiah 6.
Kaya kining 9:6, salvation kayo focus. Pero kining Isaiah 6, I want to quote this Isaiah 6. O diri ko gitandog sa Dios. Ako nang gi-share sa inyo sa una pa about Isaiah's commission. Isa sa mga utang nga nakahatan ako og comfort sa Dios. Imo yung first na ko wali sa Parawi City. Kaya ipakita ni Dino, Isaiah, Isaiah chapter 9, 6. Unsang sitwasyon? In the year that King Uzziah died, King Uzziah died, morning of time, praises of Israel. Namatay ang hari. Diba? Grabe na ang leadership. Bakit? Patay si Uzziah. Sa time, grabe ang Israel na siya sa apostasy. Grabe yun dyan. Rebellious ng Israel. Pero sa dihang, ipakita niya pananaon sa Diyos, unsa ang sulti sa iya. Unsa gingon after the revelation of Isaiah, after that voice, in verse 8, diningon siya, then I heard a voice of the Lord saying, whom shall I send? Who will go for us? Grabe ni. Voice of the Lord. Ang Ginoo lagi, pangutana. Diningon na si Isaiah. Gatubag ni Isaiah. Sa verse 8, and I said, here I am, send me. Simple. Different encouragement in my life. When you receive a revelation of God, who God is kinsa, ang pagkadiyos, ang glory, ang holiness, ang bunga niya, ang tinuod na bunga, fruit, is sending out. It's on. Tonight, let us be reminded. Nasugdan ulit. Year 2015, more harvest. But this harvest will not come from Vita Mugo. Let us increase our number in our local evangelism. I challenge not only the workers, but the congregation. Corporate evangelism, let us go. Not only today, gusto na mo tulay. Munang ang among gibalik diri sa pulpit, only give much time in your devotional time. Praying, kay diha. Kapadayon. Kay mapalong ang iyong passion. Kay kabuyan ng mga kadugayan. Kaya ibalang sinilugso. Kaya klaro kayo ang Acts 1:8 na di-promise. O di-promise, anong mag-wait sila? But who's in power? Holy Spirit. It's on. Let us stand up before the presence of God tonight. Ang lugar diya sa presensya sa Diyos. Ang Isaiah chapter 9 about a child is born, mamani paborito sa verse 6 ang paborito. But I want to read verse 7. Kay dual ang gusto sa Diyos. Kindly hold your Bible. Naman yung mga Bible, please. Let us aton basahon. Kung pwede makakan, kung na time, pwede mga Bibles. Read with me. I want to read this sa NIV. Isaiah chapter 9 verse 7. Of the increase of his government and peace, there will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom.
establishing and upholding it with justice and righteousness from the time on and forever. The seal of the Lord Almighty will accomplish this. Do you know kung saan yung increase? Kung saan yung mahitabo? Ang increase ng governance mahitabo when we do obey the Great Commission law. Mo increase yung governance. Kung kita kabahin passionately, kabahin na kitang evangelizing, but ang atong passion na ang atong evangelize anong nawalihan nadala na dito pabiya na siya ng opportunity, the whole gospel, the full gospel na nakatag sa iyo. The seal of the Lord will accomplish this. Pangan tulog pa ang Lixon, kita nagtatalo nata. You know, this is the greatest. Kung ato may kita mo ba ganit, kita ka ano ta, klaro kayo ganit, bro. Pinipatis na ba siya kaya, ato niya full, consistent ta. Okay, we are facing the challenge. The Satan is full of fury. Magbabag natin. But the anointing of the Lord will be upon us. Now, so you sing the song for me. Sing that song about the nations. Ito ba ito ginaganda ng about the nations? Let us sing about the nations. Let's sing the song for the nations. I believe in my heart. Let us sing this song. Every time makadungog ko, makakanta ko about songs about the nation, always reminds me unsa ang kabug-aton sa Dios. At we stand in the presence of God. Narinig mo, marami na naman. Balik-balik, realizing the fullness of us, the consume, the passion, and the vision. Wala nang kahindi na ako. Basta makayundan ng mga sa Diyos. Lord, I have done my part. Kamulit na siya. Katabas siya katarabas.